May idid nga ginatutukan kang San Jose PNP ang investigasyon nga may angat sa pagpatay kay June Capage sa sulod mismo kang Antique Rehabilitation Center. Nagapatigayon pagitipon kang impormasyon ng mga kapulisan kung ano bala ang rason kag kung sino ang mga sospetsado. Sa inisyal nga investigasyon, 3 ang ginalantaw nga sospetsado sa krimen, suno man sa mga kaingad kang biktima kang Jamatabo. Sa matag-as nga ilamunan, kag kudal nga kawayan, nag-agi ang mga sospetsado. First, when we arrived, nakita natin siya si certain June Capage nga ating biktima nga may tamang gunshot wound. Believed to be ginamitan kang paltik na shotgun. Why paltik na shotgun? Although we don't have the recovery of the firearms, but considering of the wounds, may 8 na nakabilog ng pilas nga gagmay nga mabuho. That's why we rolled up nga ang puzzle na ginamit is shotgun. Gindara natin ta sa hospital, but it was later declared the attending physician as dead on arrival. May mga powder burns nga nakita kita sa nang bayo kag sa nang nga busong. Probably it indicates nga it was also committed in a close. It's not so close. May distansya lang pero hindi man tama karayo, hindi man tama kapit. Kag considering of tong aton nga biktima is living out, meaning may anak payag nga ginaulian. It's an old practice sa ERC. That's the uniqueness of Antique. Mismo tanag gin badil kagin pusil sa sulod kang anang nga balay. Now when we arrive at the crime scene, ang anang gawang kanya man malak, meaning probably ang atong pagpati kay there's no direct witness about the incident, kinatok siguro andin pagputok na saka binadil kay siguro mga 1 meters away from anang gawang kang payag na tanan nagalumpiga mo. Now, we are still conducting a waturo investigation kay tama gid kabudlay establish ang aton suspetsado, but according to some other detainees na nakahambal nga may darwa kuno katawo alleged nga nakabunit that time after kang lupat na nagagi. Now, this is a visible concern about the ERC. Siguro this is not new from all of us dahil kapiraman kabisis rin nga ang atong detention cell na napatayan kang priso, nabunan, nabulayang ang marijuana. Now we are calling the attention to the provincial government na dapat siguro tukulan natin man kang gamay nga higpit ang ating security. Ipuod ang ginahambal kang mga priso nga nakabunit ka halin sa guwa ang biktima, may posibilidad. But we always considered bala na kung secure lang ang lugar, secure man ang pumuloy o secure man mga tao sa palibot, siguro hindi magiging doubtful ang ating investigation. To tell you frankly, ERC is a separate institution. Anata-nara kang Antique Provincial Rehabilitation Center kag probably it's under the jurisdiction of the provincial government. Ginapalabot pagidugang ni Chief Inspector Guerrero sa provincial government nga may bahol nga responsibilidad sa ARC sa pagpapag-un pagid kang seguridad. Bangad hindi lang dyan nga insidente nagpakontrobersyal kang rehabilitation center kung sa diin kang naligad nga tuig, may ginpatigayon nga raid kang armas, marijuana nga nabuol sa silid, kag may nagagurwa nga preso. Para sa Ko Patrol, Peter Salivar.